John B. Cremolya, umuputi na ang buhok mo hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Yun. Oo. Kailangan na sa kanya. Okay na yun. Yeah? Mensahe mo kay BBM. Ang tapang ganito, pero kung wala lang mga pulis dyan, hindi tatayo yan dyan. Ang tapang pag ganito, kasi may mga kasama, pero kung walang kasama lang yan, hindi yan tatayo ng ganyan. Pag ganyan yan, Mga vlogger na kasama. pero hindi nila alam na sila ang gumawa sa batas na yan na pag gumawa ang isang presidente ay ang vice president ang susunod. Tapos ngayon, ipagsisigawan ng makakaliwan na pati si Sara ay mag-resign. Bakit? Alam nila na mapuputol ang mga sungay nila pag si VP Sara ang naupo. Wala ni isa na ang pwedeng mangungurakot. Nasa konstitusyon yan! Wala lang din makakaintindi nun. John B. Cremolya mula sa DILG. Ano yung mensahe niya sa kanya kung gusto niya makipag-usap? Gago siya! Kung gusto mo makipag-usap, John B. Cremolya ng harapan sa taong bayan, bumaba ka dyan sa pwesto at explain mo sa taong bayan na ang amo mong bangag ay hindi bangag at hindi maniniwala ang taong bayan dyan John B. Cremolya. Kung hindi siya magpapadrug test, kailangan yung magpadrug test, hindi lang ang amo mo kung hindi pati ikaw. Pumuputi na ang buhok mo, wala ka pa rin utak. So, Yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, yes! Kung gusto nila na ang taong bayan ay maniwala pa sa kanila, kailangan nilang gawin yon para maipakita taong bayan totoo na ang binibintang sa kanila ay hindi totoo. nagsasagawa na yung ICI ng investigasyon sa mga Utangin ng ICI. Ang taong bayan walang paniniwala sa ICI. Bakit? Ang ICI, ginagawa nila ngayon ng state witness si Martin Romualdez, na alam naman natin na si Martin Romualdez ay isang malaking magnanakaw at ang ICI ay isang bayad na departamento ni Bongbong Marcos na hindi maglalabas ng katotohanan. Naniniwala ba kayo na hanggang Pasko meron pang makukulong, madadagdagan pa? Sunod-sunod na yan! Sunod-sunod na yan at ang pangarap ng taong bayan ay si Bongbong Marcos ang makukulong pati Correct! si Cremolya. So sila ba yung sinasabi nyo malakas? Yes, si Bongbong Marcos Jambik, ay isang malaking jambik. balye ng pating. Napakalaki ng mga sungay. Siya yung Balye ng pating ba? Alam nyo, kaya ko sila sabi na si Bongbong Marcos ay pinakaunang mga kuratot. Kaya ko sila sabi na si Bongbong Marcos ay isa sa pinakaunang mga kuratot dahil siya ang umaapruba sa lahat ng project at sa lahat ng budget. Si Bongbong Magdanakaw si Jombe! Ayun! Ipakita si John B. Cremolya andun! Si John B. Cremolya andun, ipakita nyo! Nakipag-usap naman kayo kanina sa kanya kasi nagmamic siya kanina. Sinasabi siya. Hindi po pwede makipag-usap sa isang tuta na ulol. Hindi siya bumababa. Kung gusto niya makipag-usap, dito siya bumababa. Kung gusto niya Yan ang Mindanao, no? Salamat. Paisog! Wala pa naman. Mabuhay tayo mga Pilipino! Christina Roque, ito ang mensahe ko sa iyo. Pati kay Claire Castro, na pareha silang gago at gaga. Paano pagkakasya ng taong bayan ng 500 piso? Pang Noche Buena, anong iyahan na nila? Sardinas? At parang ginagawa pang insulto pa ni Claire Castro, di puta di gago. Yung 500 na tinasabi ni Christina Roque na kasya daw. Huwag mo nang ipamukha sa mga Pilipino na mahirap sila. Kasi kayo, libo-libo ang ginagastos nyo. At alam namin, Claire Castro, pati Christina Roque, yung pambili nyo ng regalo at pang Noche Buena nyo, galing sa pawis ng taong bayan. Mga kurakot kayo, mga gago kayo, mga ulol kayo. Pangalawang question mo, ano? Anong message mo kay John B. Cremolya? John B. Cremolya, umuputi na ang buhok mo hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Yun. Oo. Kailangan na sa kanya. Okay na yun. Yeah? Mensahe mo kay BBM. Ang tapang ganito, pero kung wala lang mga pulis dyan, hindi tatayo yan dyan. Ang tapang pag ganito, kasi may mga kasama, pero kung walang kasama lang yan, hindi yan tatayo ng ganyan. Pag ganyan yan, Mga vlogger na kasama. Balita ko si IDG ka daw bukas ulit. okay lang. Walang problema, kahit si Sandan Truck pang subin yung ipadala niyo, okay lang sa akin. Yan si Kuya Bart. Yan ako. Siya na lang. At siguraduhin nyo lang, John B. Cremolya, na hindi kayo mapapaba sa pwesto. Dahil pag nagkataon na kayo ay napabagsak sa inyong mga pwesto at nawala ang piring ng katarungan at bumagsak ang timbangan sa inyo, kami mismo ang babalat sa inyo mga politiko kayo, magnanakaw kayo. Mga ulol. Last question mo. Tayo.
Picture muna. Sige, sige. Formang John Vic. Forman mo ni John Vic. Oh, ano Isa na lang, isa na lang. Opinion mo sa hindi pinagbigyan ng opinion ko sa hindi pinagbigyan ng ICC si PRD. Yes. Ang opinion ko sa ICC, kayong mga tiga-ICC, mga ulol kayong mga taga-ICC kayo, ang hilig yung makisaw-saw sa problema ng ibang bansa. Pero problema nyo mismo sa Netherlands, hindi nyo mabigyan ng solusyon mga At ito, ang mensahe ko naman sa mga loyalista nag-celebrate at nagpalakpakan. Magsayanin nyo kasi nakulong si PRD. Hindi namin kasalanan na namatay ang mga anak ninyo mga magnanakaw. Kasi yung mga anak nyo mga bangag, mga anak ninyong ginagawa nilang breakfast ang syapat lang sa kanila, namatay sila sa war on drugs. Kinokonsinti ninyo yung mga anak ninyo at sana wala nang Duterte maupo. At sana itong mangyayari sa inyo mga politiko kayo mga magnanakaw pa sana unang anak ninyo ang marepas magbiktima ng mga adik. Babay, mabuhay tayong lahat. Nag-marcha na po mga kababayan. Ayan na ho, napakarami na ho. Ayan, so haba pala nito, kasama din po ang ating po mga kamusliman. Sa dulo, Marcos resign! Ayan, Marcos resign. Ang kababayan, doon tayo banda sa unahan. Sa unahan tayo, sa unahan. Grabe mga kababayan, dami nito. Janita. Isa lang nga na tanong. Okay lang ba? Pambigwas lang. 1 minutes lang. Para may video ko sa idol ko ba? Pagalitan ako. Nakasuot ako ng grupo na taga-kabila. Okay. Ikaw.
Ano? Balik kayo sa kawasan. Balik mamaya. Balita ako. Ha? Balik yata. Ayan ang sabi. Pero di natin sigurado. Okay na. Balik. Kunti pala, no? Okay na guys, huwag maniwala kay Kay Matos. May talent pa din yan. Saan tayo? Saan tayo? Saan tayo? Okay na tayo. Kaya lang hindi na rito, sa isa na. Makaara ka pa rin. At yun na kayo, kaysa Boulevard eh. Saan? Saan? Gawin na tayo. Uwi na? Sir, thank you. Sir, salamat. Uwi na. Huwag mo sana nila, Ami. Hindi naman nakakatuwa na yung mga polis ngayon. Si Rimulya. Papansinin doon. Ay, dito tayo. Ayan, uwi na ho kami. Kaya report. Oo. 85. Kasagsagan ng people's power ay namulat ang aking kaisipan na walang maaaring makatulong upang mabago ang ating pamahalaan kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag at ng kapangyarihan ng mamamayan, at wala ito sa mga namumuno sa atin. At kayo po ng mga kapulisan, kayo po ang aming inaasahan na magpapaayos ng kapayapaan, taga-ayos ng kapayapaan, magpa-apply ng kaayusan at kapayapaan ng ating bayan. Sa amin pong mga senyor, sa aming mga nakikita ngayon, bankrupt ang PhilHealth, bankrupt ang PGH, walang mga gamot para sa ating mga senyor. Ano ang aming kinakatakutan? Hindi lang kami ng mga seniors na ang aming buhay ay maiksi na, kundi ang aming iniisip ay ang aming mga anak at apo. At kayo din naman na nandiyan, malapit na rin kayo mag-seniors. Ilang taon lamang, at kayo rin naman ay umaasa sa PhilHealth, sa mga gamot na nasa ating mga ospital. Ngunit tingnan niyo ang kalagayan ng ating mga ospital at ng ating mga paaralan para sa ating mga anak. Hindi ito nasusuportahan ng mabuti. Saksakan sila sa mga ospital. Punong-puno ang mga ward. Kulang ang mga classroom. Ano ang kinabukasan ng ating mga anak at apo kung ganito ang kalagayan natin? Tanungin ko kayo, may mga magulang kayo. Kayo rin ay mga magulang. Darating din ang araw na kayo ay manghihina, magkakasakit at mangangailangan ng tulong at hindi magiging sapat ang inyong mga sahod. Tayong lahat ay apektado ngayon, at kung hindi maayos ang sistemang ito na bulok, kawawa ang ating kinabukasan, lalo na ang ating mga anak at apo. Kinawawa natin ang naging pangulo ng ating bansa. Siya ay dinala sa ibang bansa upang litisin. Samantalang tayo ay mayroong sariling batas na kung saan dapat ay sundin. Siya rin ay senior na. 80 years old. Hindi kayo nahawa. Darating din ang araw kung anong ginawa niyo sa kapwa niyo, yan din ang gagawin sa inyo. Sobra ko! At maaaring sobra pa. Alam ko wala kayong magawa. Nakatali ang inyong mga kamay. Kailangan sumunod sa batas. Ngunit nasaan ang habag natin sa ating mga senyor? Kung tayo mismo ay hindi kumikibo, umiimik, at ang ating inaasahan lamang ay ang ibibigay sa atin. Ngayon po, sa aking pagwawakas, nais ko ipaabot sa inyo. Muli, salamat sa inyong pagkikinig. Nawa, bago kayo matulog mamayang gabi, manalangin kayo at pag-isipan ninyo ang kalagayan ng ating bansa. At ito po ang aking panalangin. Nais milihin na tayo ay yumuko at manalangin. Ama,
Wala kaming kapangyarihan sa aming mga kamay, kundi ang aming mga boses. Wala kami sa posisyon, kundi kami mga ordinaryong mamamayan lamang. Umaasa lamang kami kung ano maaaring gawin sa amin ng aming pamahalaan at kung ano ang maaari namin itulong sa pamahalaan. Kaya mas, gisingin mo ang aming mga pinuno. Nawa, bangungutin sila sa katotohanan ang kinabukasan ng aming mga anak at mga apo ay nanganganib. At maaaring ilang taon na lamang mula ngayon, ang aming bayan ay babagsak ang kanyang ekonomiya. Kami pa ay naharap sa maaaring digmaan na hindi namin ginugusto. Digmaan na nandyan na lamang ay maaaring magsimula sa isang pagkakamali. Kaya gisingin mo ang aming mga pinuno. Ipakita mo sa kanila, sa kanilang pag-iisa, ang kanilang ginagawa ay hahatulan mo isa sa mga araw na ito. Haharap sila sa iyo at higit pa sa kanilang mga ginawa ay maaaring ipataw sa kanilang mga ulo. Kaya dalangin namin ng mapayapang raling ito sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Kaming lahat ay magkaisa, magtulong-tulong para sa pagbabago ng aming bayan at ang sistemang bulok ay mawala sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang aming mga kapulisan, pagpalain mo ang namumuno sa amin na may matuwid na puso at malinis na puso upang maglingkod. Hindi nakasalalay ang kanilang mga kamay sa ibibigay ng mga kawatan at tiwaling mga pinuno ng aming bayan. Kaya ang lahat ng ito ay amin ang pinagkakatiwala sa iyong kamay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Mamatay ang aso! Mamatay ang ulon! Mamatay ang tuta! Makinig. John Nicholson! John Nicholson! Okay. Tayo po ay dumating dito na mapayapa at pinakinggan naman tayo. Tayo rin po ialis na mapayapa sa lugar na ito. Pantayan pa rin ninyo ang bawat isa sa ating pag-alis. Hayaan po natin na ang mga iniwang salita natin sa kanila ang isang gumising sa kanilang puso. Kaya alis po tayo ng mapayapa at hayaan natin ang Diyos at ang kapangyarihan na ibinigay ng batas sa atin bilang mapayapang bansa at malaya ay ating pagkatiwala sa Diyos. Yumawa po tayo ng mapayapa. Maraming salamat po. John Nicholson! Nako, magnapikon niya. Kaya po mga kasama, maraming salamat sa inyo. Ito yung mga design ng mga utak na magnanakaw. Kiko Matos. Ano? Kiko Matos! Sige, kalbo. Harap na talaga. Mga ganito, matapang ka. Sa pananang bumabo, awalang bumabo, dito ko. Kapitan nila nagkikisa sa panawagan. Hindi bangag na wala sa tamang pag-iisip. Yan ay hindi galing sa sino-sinong Pilipino. Yan ay galing mismo. Nilapitan ko din, nilamgam sa bisa. Na si Bongbong Marcos ay bangag at adik. Picture ako. Thank you. Ang dapat natin ipalit, walang iba kung Matik na yan. Alam mo naman yan, si VP Sara ang pumapalit sa kanya. At yan ay ayaw ng mga dilawan na mangyari kasi VP Sara ang
ikat ko na lang. Hindi, tungkol kay, ako naman ay nananawagan sa ating mahal na Senator Amy Marcos. Ano ba magiging aksyon nyo rito sa bagay na ito na hindi na pagbigyan ang hiling ng interim ng ating dating Pangulong Duterte? Sana naman po bilang ate o manang ng ating Pangulong BBM, Senator Amy Marcos, sana naman ay mapakiusapan o maagawa kayo ng isang solusyon o aksyon para mapaaga o mapabilis ang pagpapauwi sa ating dating Pangulong Duterte. Senator Amy, baka pwede naman pong mapakiusapan nyo ang Pangulong BBM na inyong kapatid o ading na gumawa ng aksyon at sulatan ang ICC. Kung talagang ito hindi pamumulitika, kaya niyang gawin yun sa ikabubuti ng ating bansa at mamamayan. Dahil maawa naman po kayo sa bansang Pilipinas. Tama na po ang pamumulitika. Isipin naman po natin na ang bansang Pilipinas ay malaya at may sariling korte at may sariling pagkakakilanlan. Na sana naman bilang humanitarian consideration, bigyan nyo naman ng solusyon para mapabilis ang pagpapawi sa ating dating Pangulong Duterte. Alang-alang man lang sa nalalapit na Kapaskuhan. Matanda na po si Pangulong Duterte at baka mamaya kung ano pa mangyari sa kanya, hindi po natin alam kung ano magiging reaksyon ng ating mga mamamayang Pilipino na nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Kaya sana po bago magpasko ay mapauwi na ang ating Pangulong Duterte. Yung ginagawa ng ICC na yan na pag-ignore sa request ng bansang Pilipinas ay isang malaking insulto po. Insulto sa pagiging Pilipino ng ating Pangulong Duterte. Sana po, Senator Ma'am Amy, sana naman po ay mabigyan nyo ng advice ang inyong Pangulong kapatid na PBM na gumawa ng isang solusyon o aksyon para pakiusap sa ICC at ito'y mapauwi ng mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po, Senator Amy Marcos, kung ang aking hiling at makiusap ay inyong mapagbibigyan. Alang-alang man po sa kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po. God bless Philippines. Ngayon, aman ka sa mga congressman! Ito na ang gabal na! Kung sino ang pumirma sa pagsuspende kang congressman, Vico Estrada, kayo, sumabay na! Bumaba kayo sa pwesto, nagsistigil suspension din kayo para pumasok ang investigasyon
lahat ng Congress na makasama sa listahan ng insertion, hindi namin kayo pinabintagan. So, balit, pakinggan nyo ang aming hiling. Ang 60 days suspension din kayo at patunayan nyo sa maranahan ng bansang ito na kayo ay malinis. Na ang bawat pera na dumaan sa inyong opisina ay ginamit nyo sa tama. Tama ko yan sa inyong Congress. Magpaliwanag ka sa amin para itong mga kabataan namin magkakaroon ng paghanga at tunanan ang tama. Wala na kaming tindigan. Lagi sinasabi ang buwada na sa Pilipinas na. Diba? Yan ang ating tigan. Wala pang nakulong. Ilang buwan na yan. Nananatili pa rin kayo dyan. Makapangyarihan. Ang bilis nyo magsuspende. Subalit ang bawat sarili ninyo hindi sinususpende. Diba? Yun lang po. Maraming salamat. Dahil hindi nila ginampanan ang tungkulin nila na sundin ang naatas ng batas. Wala silang amo, tama, wala silang amo. Pero may batas na dapat nila sundin. Hindi na pwede baliin ang batas at isa walang bahala. Diba? Bilang ilaw ng tahan,